So ayun, no, KGX, bago tayo pumasok, no. So tinanong lang ako regarding dun sa pattern. Ano ba yung pattern na ginagawa ko? So talagang ano lang, ako isang pattern lang ginagawa ko, mga lodi, no. Tapos doon ko sinusundan ng iba't ng dalawang pattern, symmetrical triangle, tsaka yung makikita natin minsan yung iba bull plug, bear plug, di ba? Falling wedge, rising wedge, yung mga ganyan. Pero kasi ang ginagawa ko, so tinitingnan ko kung saan yung unang candle, kung saan nagsimula yung lipad. Yeah. So, once na nagsimula yun doon, no, yun yung gagawin kong support. Tapos, kung hanggang saan yung pinaka nilipad niya, and then doon nagsimula yung drop, yun yung gagawin ko resistance. Tapos, syempre magka-drop yan. So, titignan ko ngayon kung saan mag-i-stable. No? Tapos guguhitan ko na naman yun. Sa aralin ko siya kung pwede siya maging resistance someday or pwede siya maging support. And then, naniniwala kasi ako na binabalikan kung saan nagsimula yung lipad, mga lodi, no? Tingnan nyo yung nangyayari ngayon sa market. Pinaliwanag ko siya doon sa video ko nung last Sunday. Sunday ba? I think basta yung video ko ngayon, puntahan nyo yung FB page natin tsaka yung YouTube. Pinaliwanag ko siya doon kung saan nanggagaling yung mga guhit na ginagawa natin. Yun lang yun, napakasimple lang. Tapos yun yung tinitingnan ko, doon ako nagtitrigger. Kunyari, trigger ako ng short, doon ako mag-short kapag nakuha yung mismong line natin. Kasi hindi ako nagtitrigger ng ano eh. Hindi ako nagtitrade nang wala doon sa yung sa trigger line ko. Ayun, hindi ako nagtitrade ng ganun. So ang nagtitrade tayo based doon sa ginuhitan natin. Kaya hindi ako daily na nagtitrade. So nagugulat na lang ako minsan kapag biglang pumalo, katulad nung 50,500 natin, yung sinabi ko sa inyo, di ba, na magkakaroon ng reversal. Ayun, tingnan nyo, lumipad hanggang 56.5 o 57, di ba? Kaya lang, tulad ng sinabi ko, sa bawat linya na yun, hindi porkit 50,500 to 57 yung profit ko, hindi ganun eh. Every line na ginagawa ko, naglalagay lang ako ng 25% profit, and then automatic nag-shut up yon. Tapos sabay pupunta na naman sila dun sa next resistance natin, dun ulit mag-open ng trade. So 25%, parang ganun lang siya. So sa bawat trade natin, hindi ako lumalagpas ng 300%, 100% kapag sumusubok ako. Yan, pero maliliit na margin lang. Kunyari 500 pesos, ganun lang ginagamit ko. Tapos 600, mga ganyan, 300 pa nga minsan. Yan yung ginagawa ko, no? Yan yung sinasacrifice ko para dun sa pang-practice natin sa trading. Pero kapag high margin na ako, okay lang yun, 25%, 30% is good, no? Hindi na natin kailangan maghangad pa ng 100, 200, 300. Yun eh. Yun yung sakit ng iba eh. Hindi nila alam, may rejected, 'di ba? May rejection, 'di ba? May fake out. So minsan pumasok na dun sa resistance mo, aangat lang ng konti, tapos biglang nag-next candle, biglang bumagsak. So, 'di ba? May fake out na tinatawag. Kaya para sa akin, kung magti-trade kayo, yung ano lang, mababang expectation, 'di ba? So, 25%, ganoon lang. Okay na 'yun. Good ano na 'yun. Hindi yung 100%, hindi niyo yung tataasan palalo para at least kahit papaano kumita kayo kaagad ng malaki, hindi ganoon. Mas maganda yung mababa lang para at least hindi masyadong tawag dito, hindi natin minamadali yung sinasabi nating pag-unlad. Okay? Saludo sa lahat kay JX, magandang umaga sa inyo lahat.